Guys, ayun. So, mag-update ako. Yung last na update ko ay last month tungkol sa aking sakit na toxic goiter / hyperthyroidism. Ayun. So, niresetahan ako ng gamot ng doktor for good for 1 month. Yung Tapdin, Metimazole, Tapdin, 20 mg, at saka, para yun sa aking thyroid, yung Tapdin. Para, parang tinutulungan niya para lumiit yung aking thyroid kasi nga ay toxic. So, yung isa naman ang binigay ay propranolol para yun sa aking heartbeat. Para kung nagpa-palpitate ako, makokontrol nung gamot na yon na mabawasan yung palpitation ko. Hindi siya, hindi mabilis kasi yung tibok ng puso kapag may hyper. So far, napansin ko ay nawala yung palpitation ko, yung hapong-hapo, nawala yun dahil nga siguro nga ay yung gamot. So, ito yung update ko. Kung mapapansin nyo sa mukha ko ay parang namamaga pa din. And meron akong mga pula-pula dito. Yan, namumula yan. Tapos yung mukha ko, parang itong part na to ay namamaga. And, yun. So, based sa mga research ko, ay marami akong video na napanood na kapag nagtitake ka pala ng, yung Tapdin para sa thyroid, meron siyang side effect. So, isa dun yung side effect, yung magkakaroon ka ng hives, yung pantal-pantal, parang tagulabay, parang gano'n yung Tagalog. And, ang tawag ng doktor doon ay urticaria. Sulat na lang dyan pag hindi ako nagkakamali. So, hives, yung madali siyang, kapag ka-hives, yun, sa English. So 20 days na nagtitake ako ng gamot for Tapdin, dun pa lang siya lumabas, yung side effect ng gamot. So, nagkaroon ako ng pantal, and sobrang ang hirap. Actually, nagkaroon na ako nito, dati pa, sobra. Kaya alam ko kung ano to, tong kati-kati na to. So, usually kasi, nagkakaroon ako nito noon kapag pumapasok yung taglamig, like November, December, di ba, pag nagsha-shower, malamig na. So, yun, nagkakaroon na ako nun. Pero eto nga, na meron akong thyroid problem, sabi ng mga doktor ay isa daw yun sa side effect, yung pantal-pantal. So, yung kati-kati na yun ay, eto ngayon yung nararanasan ko, tumutubo siya sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Meron dito sa mukha, ayan, kumakati siya, pinipigil ko yung sarili ko na para hindi makamot ko. Kasi, pag nakamot ko, lumalala, lalong kumakati, umiinit, dumadami. So, kumakalat siya, ang bilis niyang kumalap. Meron din yan sa ulo ko, kaya minsan, dati, pag naliligo ako, kuskus ako pag naliligo, ngayon hindi na. Kasi, meron akong mga pantal sa ulo na sobrang kate nila, so kapag ikinuskus ko yun, lalong lalala, umiinit. Pag nasusobrahan ng kamot ay umiinit. Ngayon, ang ginagawa ko for 20 days kasi hindi ko na talaga siya napigilan, sobrang to the point na hindi na ako makatulog, kakamot muna ako, sobrang kamot ng kamot hanggang sa nagkakasugat na ako, nasusugatan ko na yung sarili ko dahil nga sa sobrang kati niya, kumakalat as in. So, nag-decide ako na, sabi din ni Michael, ay uminom daw ako ng Benadryl. So, yun, yung antihistamine, para yun sa mga kati-kati. So, ngayon, nung nag-take ako, umaga ko yung tinake si Benadryl, para nga sana makontrol yung kati, kasi yun yung effect ni antihistamine. Makontrol yung kati, and hindi ko na nga makamot yung sarili ko. So, nung umaga, pagkagising ko, di ba, nag-take ako ng propranolol para sa heartbeat, at saka sa Tapdin para sa aking thyroid. So, nung morning, ay nag-take ako ng Benadryl kasi nga ay pagkagising ko, as in, ang kati niya. So, para lang maiwasan ko yung sarili ko na hindi ko makamot, kailangan mag-take ako ng Benadryl. So, nung nag-take ako ng Benadryl, 25 mg. One day yon morning, ako pa lang mag-isa, si Michael tulog pa. So, naggagawa ako ng naka-take na ako na-take ko na yung Benadryl. Naggagawa ako ng yelo kasi plano ko sana kung merong yelo, ipapahid ko kapag meron tumutubo na makate, mapula, ipapahiran ko lang yung yelo para mawala yung kate kasi kapag may tumutubo, mainit siya, as in, mainit. Talagang, ini-invite ka na, yung kuskusin mo siya, kamutin mo, ganon. So, ang init So, yun, nung umaga na yun, after ko mag-take ng Benadryl, gumawa ko ng ice sa lababo ko. And suddenly, bigla akong nag-blackout. As in, nag-blackout, natumba ko, nabaldog. Basta as in, natumba, na yung ulo ko dun sa sahig. And saka ko na lang yan lahat na-realize noon na nakalakad pa ako. Hindi ko alam yun lahat yung mga nangyaring natumba ko. Tapos nung nahiga ako dito sa sofa. So saka na lang yun na-realize nung time na ginigising na ako ni Michael, ano daw nangyari. Kasi first time niya nga ako mahita na nakahiga ako sa sofa, umagang-umaga. Tapos yun, parang pinagtagpi-tagpi niya na lang, nagsasalita daw ako pero hindi daw malinaw yung pagsasalita ko. Tapos yung mata ko daw nakabaliktad, hindi daw normal. So nung nakita niya yung ginagawa kong yelo sa lababo, nagkalat yung tubig. Kasi nga bigla talaga akong nag-collapse eh. As in, alam mo yun, yung nagblanko yung utak ko, tapos nawalan ako ng malay, natumba. So, hanggang ngayon, medyo masakit pa yung, yung dito na part. Pero, okay na, medyo manageable na. Kasi nung first day, second day, third day, pang 5 days na ngayon ay, nung una talaga, sobrang sakit.
Sabi ni Michael, punta ka sa doktor para ma-check kung safe ba yung ulo mo. So, ang ginagawa ko na lang, kasi nang hinayang ko sa pera, syempre papacheck up mo, yung doktor dito na malapit sa amin, yung hospital, check up lang yun, 700 pesos pa. So, diba, sayang ang pera. So, lalo ngayon na meron kami pinag-iipunan na para nga sa aking thyroid. So, yun. Ang ginawa ko na lang, pinahirap ko na lang ng yelo, tapos, uminom ako ng pain reliever. Actually, Biogesic lang yun. And, yun, nakatulog ako ng maayos, and nagulat na lang ako nung pagkagising ko ng mga after 1 hour yata yun or 2 hours. Nakaluto na si Michael ng pagkain niya, ng almusal niya. Kasi nagluto talaga siya kasi daw hindi daw ako gumagalaw. Kinakausap niya ako, hindi daw ako nagsasalita. So, yun. Yun yung worst na nangyari sa akin. So, napag-isip-isip ko kasi sinearch ko talaga. So, yung propranolol, hindi siya pwedeng isabay sa Benadryl. Na-search ko na yon, kaya lang, kailangan ko kasi mag-take ng Benadryl. Dahil nga yung allergy ko, sobrang kate ng mga pantal. So, yun. Kaya siguro, napagtanto ko, kaya ako siguro natumba, nawalan ako ng malay dahil doon. Yung masyado siyang, malakas yung effect ng propranolol. So, nag-decide ako na meron pa akong 8 days na tablet. Hindi ko na siya tinake, in-stop ko na yung pag-inom ng propranolol. Gawa nga ng, hanggang ngayon, nagtitake pa rin ako ng Benadryl. So, every 4 hours, uminom ako ng Benadryl. And dahil nga, hindi ako nilulubayan ng aking pantal. So, 2 days na ngayon, tapos na yung aking gamot para sa thyroid. Wala na akong tinitake, pero nagkakaroon pa rin ako ng pantal. Ewan ko ba. So, actually, nag-antay lang ako ng schedule ng para i-submit ko yung aking result ng bagong, kasi nagpa-test ako and kailangan ko itong i-submit, and nasabi ko noon, nagpunta ako sa ENT doctor. So, mali pala lahat. Kailangan kapag pagkadating daw sa thyroid problem, ang pupuntahan daw na doctor ay endocrinology. So, yun. Nag-antay ako ng schedule, baka next week pa, para sa bagong doctor. So, ipe-present ko tong laboratory test ko. Kasi ito yung bagong laboratory, yung thyroid profile ko. Dati, kung naaalala nyo, ay sobrang taas ng FT4 ko. Ito, 120 nakalagay. Ang normal range lang ay 10.30 up to 21.88. So, yung aking FT4 before ay 120.9. Sobrang taas. Yung TSH ko ay sobrang baba. Like, less than 0.00400. So, ito yung aking bagong result ngayon. Ang FT4 result ko, nagpa-lab test ako last day, ang result ay 21.87. Okay? Yung reference range niya ay 10.30 up to 21.88. So, sobrang nandun ako sa pinakadulo. Diba? Kasi yung reference range niya ay 21.88. Yung result ko ay 21.87. Diba? 1 point na lang nandun ako sa pinakadulo. Yung TSH ko ay nadagdag din, pero mababa pa din. Yung TSH ko, hindi na siya naging less than. Yung 0.00996. So, yun yung nadagdag sa kanya. So far, ano mo yun, may pagbabago. Kasi nga yung baka sa gamot nga, plus sa diet na ginagawa ko, as in, iniwasan ko na yung mga bawal, like, bawal kasi yung mga gluten, bawal harina, bawal ang mga tinapay, so lahat yun na iniwasan ko. Usually, ang kinakain ko ngayon, nagra-rice na ako, pero kasi mabilis magutom, mabilis pumayat, pero dahil nga nagra-rice na ako, umaga, tanghali, rice, kasi walang choice, di ba? Wala akong other choices. Hindi naman pwede mag-Quaker Oats kasi ay gluten din yun. So, sobrang mahal naman ng mga pagkain na gluten-free. So, wala talaga akong choice. So, ang bagsak ko rice. Ngayon, dati ang aking timbang ay nagpo-48 ako. Ngayon sa gabi, nagpo-51 na. Dahil nga ay rice is life. Ayan, so nagra-rice ako. So far, okay naman yung rice. Kaya lang, syempre, mataas din yung effect nun sa katawan natin. Lalo yung cholesterol, yung sugar. Nagiging sugar siya sa ating katawan. So, yun, so far. And yung itlog, isang beses na lang. Kumakain pa din ako ng itlog. One egg a day. Hindi na siya katulad dati na 2 beses, 2 itlog. And, yun, at least meron changes. So, excited na ako pumunta sa doktor para ipakita to. I think, naisip ko baka ibaba lang yung dosage ng Topdin na iinumin ko sa susunod. So, yun. So yun lang yung update sa akin. And, kaya hindi ako nagbablog. Gawa nga ng namamagay yung mukha ko. As in, so nahihiya ako mag-vlog. So, this time, medyo na nga, umupa na siya. Anong masasabi niyo sa leeg ko, guys? Ayan, yung aking leeg. Parang pansin ko dati, lubog na lubog to dito dati. Ngayon, parang nagkalaman siya, and parang tumaba yung leeg ko. Ayan. Diba? Baka kakain ng kanin. Tapos, yung mata ko, ganun pa din. And parang magalang yung aking mukha. Yan yung napapansin ko. So far, wala akong ininom ngayon para sa thyroid at saka propranolol. Wala pa naman ako nararamdaman na mga yung mga sintomas noon, yung palpitation, hinihingal, sumasakit ang tiyan kasi nagugutom, yung mga ganon. So far, wala pa naman. Kahit 2 days na akong walang medication. So, yun. Thank you for watching. Update ko ulit kayo next time.